At yun na nga mga kapanig, walang lihim ang hindi nabubunyag. Sadyang nagkalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit ayaw ipalabas ng gobyerno ngagba ngayon at bayarang media mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act or GAA na kung saan iyon ay unconstitutional. Ngayon naman, tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier at isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth. Ito ay kinumpirma mismo na ayon mismo sa report ng Commission on Audit o COA at ito'y nabanggit mismo sa isang oral argument kamakailan lamang. Bilang isang patunay ay ating panoorin at pakinggang mabuti ang video na ito at dapat malaman ito ng taong bayan. Net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. And Nakakagulat talaga na balita na maliwanag pa sa sikat na araw ang iyong narinig, mga kababayan, na ayon pa mismo sa COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier ay bankrupt na ang PhilHealth. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kawawa kaming mga maralitang Pilipino. Wala ng pag-asa sa PhilHealth. Mas lalong maraming mamamatay na Pilipino dahil sa kakulangan ng pondo. Masakit na katotohanan na bankrupt na ang PhilHealth. Bakit pinakialaman ng perang kontribusyon ng mga tao? Hindi pwede palusot general gamitin at ilipat sa kaban ng bayan upang hindi na mangutang ang gobyerno ng pera sa World Bank. Kung sino ang advisor o nag-conspire dyan sa PhilHealth Fund, makulong din. Mga magnanakaw sa opisyal ng gobyerno, mahiya at makapal ang mga mukha ninyo. Taong bayan ang naghihirap sa kagagawa ninyo. Huwag nang maghulog ng PhilHealth pati yung pera for impeachment for BP na binigay nila sa Congress and Senate para favor for impeachment. Pera natin iyon. Kawawa tayong mga nagbabayad. Mayayaman na sila. Pinag-interesan pa ang pera ng mahihirap. Yan ba ang iboboto nyo? Magising na tayo. Grabe, nakakapanindig balahibo ang gobyerno natin this time. Bakit pa hindi ipinakulong si BBM? Walang pakialam. Grabe, Diyos nang bahala sa inyo dyan sa palasyo. And